shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Hello kay Alex Tapas. Salamat sa iyong suporta, kaprakti. Isa sa mga dahilan ng mabagal na paglaki ng ating muscle ay yung tinatawag na overtraining o sobra sa pagbubuhat. Ito ay maaaring sobrang dami ng sets o sobrang dami ng reps. Sa madaling salita, sobrang dami ng exercise na ginagawa mo. Alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Pero may mga pilosopo maaaring sabihin ng iba, ako, 2 hanggang 3 exercises lang ang ginagawa ko kada araw. Tama naman. At pwede na yan. Basta maimigay mo lang yung lahat ng iyong lakas sa bawat exercise. Okay yan. Ang kaso, bagamat 2 hanggang 3 exercises lang ang ginagawa niya sa bawat muscle group, araw-araw naman niya itong ginagawa. Ganon din ang ending noon. Overtraining pa rin yan. Dahil walang muscle recovery, kailangan ipahinga mo ang isang muscle group na win-workout mo ng 2 hanggang 3 araw bago ito uliting i-workout. Halimbawa, nag-chest ka ng Lunes, dapat mag-chest ka ulit ng Huwebes o Biyernes. Pero alam nyo ba na maaari ka ring ma-overtrain sa maling pagpili ng mga exercises na gagawin mo? Oo mga kaprakti, kapag pinagsama mo ang mga exercises na ito, ay maaaring masobrahan ka sa pagbubuhat at pwede ring pagmulan ng muscle imbalance o hindi pantay na laki ng muscle. Narito ang mga halimbawa. Maraming exercises ang pwedeng gawin upang mapalaki ang ating shoulder. Kaya dapat alam mo kung ano-anong exercise ang matatarget ang front, middle, at real delts. Sa mga baguhan, ang delts ay mula sa salitang deltoids, na ang ibig sabihin ay muscle sa ating balikat. Ang barbell military press, dumbbell shoulder press gamit ang machine, at Smith machine military press ay pare-pareho lang ang tinatamaan na muscle group, ang middle at may konting front shoulder din. Kung puro ganyan ang mga exercises na gagawin mo sa shoulder, para ka lang gumawa ng isang exercise na napakaraming sets at reps. Bagamat magkakaiba ng gym equipment ang gamit sa mga exercises na ito, mapapansin na halos iisa o pare-pareho sila ng paggalaw. Na overtrain na yung middle shoulder mo, may iwan pa yung real delts mo o yung bandang likuran ng shoulder dahil wala kang ginawang exercise dito. Gaya ng nasabi ko kanina, dapat matarget mo ang front, middle at real delts sa iyong shoulder program upang mas malaki itong tignan at walang maiiwang maliit na muscle. Para sa akin, 3 exercises lang ang para sa shoulder ay sapat na. Halimbawa, dumbbell shoulder press para sa middle delts, reverse fly gamit ang machine para sa rear delts, at dumbbell front raise para naman sa front delts. Gumawa lamang kayo dito ng 2 hanggang 3 sets at 8 to 12 reps. May mga tao pa rin ang nalilito pagdating sa bilang ng sets at reps. Kung ilan daw ba ang dapat gawin na sets at reps? Alam nyo ba mga kaprakti, huwag nyong tignan o huwag kayong mag-focus sa bilang ng sets at reps sa bawat exercise na gagawin nyo. Sa halip, mag-focus kayo kung paano nyo gawin ang isang exercise. Ito bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung nasa kaliwa, gumagawa ng 3 sets at 12 reps. Nasakto lang yung bigat. At yung nasa kanan naman ay gumagawa ng 2 sets
at 8 reps lamang. At sakto lang din yung bigat. Sa palagay nyo, alin dyan ang mas lalaki o mas mabilis ang paglaki ng muscle? Mahusay ka kung ang sagot mo ay sa kanan. Bagamat pareho silang tama, pero mas nakalalamang ang nasa kanan, sapagkat sa pagkakahawak pa lang ng dumbbell ay makikita mo na talagang mahigpit ang hawak nito, lalo na sa paggalaw, ibang-iba kesa sa nasa kaliwa. Napakahirap, subalit ibinibigay niya ng todo ang kanyang kakayahan. Magawa lamang ng mas maayos ang exercise. Kahit pa konting sets o reps lang ang magawa niya, di hamak na mas malaki ang muscle tissue damage ang makukuha niya, na siyang dahilan ng malaking tsansa ng paglaki ng muscle. Pagdating sa chest, huwag niyong pagsamahin ang barbell bench press at dumbbell bench press. Incline, flat o decline man yan. Halimbawa, kapag nag-flat barbell bench press ka, huwag mo nang gawin ang flat dumbbell bench press dahil parehong muscle part ang tinatamaan ng dalawang exercises na ito. O kaya ay incline barbell bench press at incline dumbbell bench press ay huwag din namang pagsamahin sa isang session. Kitang-kita naman, di ba? Sa bench, sa galaw ng exercise at sa posisyon ng katawan ay parehong-pareho lang ang mga ito. Pero kung gagawa ka ng incline barbell bench press at isasama mo ang incline dumbbell fly, sa kasong ito, pwede yan. Bagamat parehong incline ang gagawin mo, pero magkaiba naman sila ng galawan. Kumbaga, parehong upper chest ang main target muscle, pero magkaiba naman ng angle ng chest ang nasasapul sa dalawang exercises na ito. Kaya halimbawa, kung ititrain mo ang iyong chest ng 2 beses kada linggo, halimbawa sa Lunes, ang program mo ay incline barbell bench press, flat barbell bench press, cable crossover, at incline dumbbell fly. Sa Huwebes naman ay maaaring ganito: incline dumbbell bench press, flat dumbbell bench press, cable crossover, at chest fly. Baka may magtanong, bakit pinagsama sa chest program ang incline barbell bench press at incline dumbbell bench press? Akala ko ba hindi pwedeng pagsamahin? Pwede naman yan, dahil magkaibang araw mo naman silang gagawin eh. Ang sinasabi ko ay huwag pagsamahin sa chest program na gagawin mo sa isang session o sa isang araw. Smith machine bench press, leverage machine press, flat barbell bench press, at flat dumbbell bench press. Ang mga ito ay magkakaibang exercise, pero iisa lang ang main target muscle nito, ang middle chest natin. Kaya huwag niyong pagsamahin ang alinman sa mga yan sa isang session nyo sa gym. Isa pang halimbawa sa chest, ang chest fly gamit ang machine at flat dumbbell fly ay hindi na rin dapat pagsamahin, dahil muli, iisa lang din o pareho lang sila ng main target muscle. Kapag pinagsama mo ang mga ganitong exercise, maaaring mahulog ka sa overtraining, dahil lalabas na madodoble yung bilang ng sets at reps na iyong gagawin. Muli, pwede mong isama ang flat dumbbell fly at chest fly sa iyong chest program, pero magkaibang araw mo silang gagawin. Halimbawa, sa Lunes, flat dumbbell fly, at sa Huwebes naman ay chest fly. Narito ang ilan pang mga exercises na hindi dapat pagsamahin sa isang araw o sa isang session. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now
before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never... Tandaan nyo mga kaprakti, kapag hindi natin pinagplanuhan o pinag-aralan ang bawat exercise sa ating workout program, maaaring mauwi ka sa overtraining o hindi pantay na paglaki ng muscle. Halimbawa, sa triceps. Ang triceps ay binubuo ng 3 heads, ang long, medial, at lateral head. Kaya dapat ang mga exercises na gagawin mo dito ay dapat masapul ang 3 heads na ito sa pamamagitan ng iba't ibang angle o posisyon ng mga exercises. Dahil kung ano lang ang maisipan mong exercise sa triceps at di mo namamalayan na halos lahat ng ginawa mo ay mas lamang na tinatamaan ang long head lamang. E paano yung medial at lateral heads? Kaya ang mangyayari, magkakaroon ka ng muscle imbalance o hindi pantay na laki ng iyong triceps. At upang hindi ka ma-overtrain, tiyakin mo na nasa 3 hanggang 4 na exercises lamang ang dapat gawin sa big muscle, gaya ng chest, back at legs, na makakagawa ka ng 3 to 4 sets at 8 to 10 reps kada araw. 2 hanggang 3 exercises naman para sa mga small muscle, gaya ng triceps, biceps, shoulder at iba pa, na 3 sets at 8 to 12 reps. Nawa ay nakatulong ang video ito upang magawa nyo ng maayos ang inyong workout program. Hanggang sa uli mga kaprakti, God bless! Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah.